pala si Ate Jo at ako ang magiging storyteller ninyo for today. It's Christmas time at isa sa mga ginagawa kapag Christmas ay ang pagbibigay ng mga regalo. Pero alam nyo ba kids kung ano ang pinakamahalagang regalo na ibinigay sa atin ngayong Pasko? Sabi sa Bible, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Pero Ate Jo, paano nga ba ibinigay sa atin ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ? Diyan tungkol ang story natin ngayon, kids. So, ready na ba ang lahat para makinig? Kung ready na ang lahat, simulan na natin ang ating kwento for today. Ang pamagat ng kwento natin ay ang unang Pasko. 2,000 taon na ang nakaraan. May isang anghel na ang pangalan ay Gabriel. Ano daw yung pangalan ng anghel, mga kids? Tama, Gabriel, na nagbigay ng magandang balita sa isang dalaga na ang pangalan ay Mary. Sinabi ni Angel Gabriel kay Mary na siya ay talagang pinagpala dahil siya ang pinili ng Panginoon upang maipanganak ang magiging tagapagligtas ng ating mundo. Alam niyo ba kids kung ano ang pangalan ng magiging tagapagligtas na iyon? Ang tagapagligtas na iyon ay walang iba kundi si Jesus Christ o ang ating Panginoong Jesus. Pero alam nyo ba kids, si Mary ay isang dalaga at wala pa siyang asawa. Malapit pa lamang silang ikasal ni Joseph. Paano yun, Ate Jo? Magkakaroon na ng baby si Mary kahit hindi pa sila ikinakasal ni Joseph? Naku, problema nga iyon. Ngunit may plano ang ating Panginoon. Tuloy na natin ang kwento, kids. Isang gabi ay kinausap din ng anghel si Joseph. Sabi ng anghel, "Joseph, huwag mong iiwan si Mary dahil ang baby na kanyang dinadala ay mula sa Panginoon at tatawagin niya siyang Jesus." Ano raw kids ang itatawag dito? Jesus, tama. Pero kids, noong mga panahon na iyon, ay naglabas ng bagong batas ang leader ng kanilang bansa na si Caesar. Sabi niya, lahat ng tao ay kailangan magbayad ng buwis sa lugar kung saan sila ipinanganak. Kaya naman, umuwi sina Joseph sa Bethlehem. Pero kids, alam nyo ba, noong mga panahon na iyon, wala namang mga kotse, mga airplane, or mga train na pwedeng gamitin nila Joseph sa kanilang paglalakbay. Kaya't nahirapan talaga sila sa paglalakbay, lalo't na't bigat na si Mary sa tiyan niya dahil malapit na siyang manganak. Napakaraming taong umuwi sa Bethlehem, kaya't puno ang lahat ng mga bahay na pwedeng tuluyan. Hanap ng hanap at katok ng katok sina Joseph at Mary. Subalit puno na at wala na talaga silang matuluyan. Naku, kawawa naman sila Mary, no mga kids? Malapit na siyang manganak at wala pa rin silang mahanap na matutuluyan. Pero, alam niyo ba nga mga kids kung saan nakahanap ng matutuluyan sila Mary? Ituloy natin ang kwento. Sa isang manger o sabsaban. Ito ay ang lugar kung saan ay kumakain ang mga hayop. Ang Panginoong Jesus ay King of Kings. Subalit, pinili niyang siya ay maipanganak sa isang sabsaban na hindi marangya o mayaman. Sa kabilang banda naman sa Bethlehem ay mayroong mga shepherds na nag-aalaga ng kanilang mga tupa. Alam nyo ba kids na mayroong ding mga nagbalita sa mga shepherds? Sige nga, hulaan nyo nga kung sino ang mga nagbalitang ito. Tama kayo kids, ito ay ang mga angels.
Nagliwanag daw ang buong kalangitan. Nakarinig ng napakagandang mga boses ang mga shepherds. Wow! Umaawit ang mga angels. Glory to God in the highest, peace on earth and goodwill to all men. Yan daw ang mensahe ng mga angels. Kaya't nagpunta na ang mga shepherds kung saan sila itinuro ng mga anghel. At doon sa isang sabsaban ay nakita nila si baby Jesus kasama si Mary at Joseph. Tuwang-tuwa ang mga shepherds sa kanilang nakita at nagbigay papuri sila kay Jesus Christ. Alam niyo ba kung ano ang itsura ng Panginoong Jesus? Siya daw ay nakabalot sa mga basahan at nakalagay sa isang sabsaban o manger. O kids, kayo ba? Saan ba kayo pinanganak? Sigurado ako na kayo ay ipinanganak sa isang maayos na ospital na malinis at may mga nag-aabang na doktor kila mama or kay mommy. Ngunit, hindi ganon ang nangyari sa Panginoon nung siya ay ipinanganak. Naalala nyo, sinabi ni Ate Jo kanina na wala silang mahanap na matutuluyan. Kaya, ang Panginoon ay ipinanganak sa isang sabsaban o manger kasama ng mga hayop. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon, kids. Noong araw na ipinanganak si Jesus, ay mayroong napakaliwanag na star sa kalangitan. At ang star na ito ay ang nakita ng mga matatalinong tao o wise men. Ang mga wise men na ito ay ang nagbabasa ng salita ng Diyos, kaya't alam nila na ang makinang na star na ito ang magtuturo sa kanila kung saan ipinanganak ang siyang magiging hari na si Jesus. Gusto nilang puntahan ang Panginoong Jesus para sambahin. Kaya ang ginawa nila ay naglakbay ang mga wise men. Dala-dala nila ang kanilang mga regalo para kay Jesus Christ. At matapos ang ilang panahon ng paglalakbay, ay nakita rin nila sa wakas si Jesus. Alam nyo ba mga kids, tuwang-tuwa daw sila pagkakita nila kay Jesus Christ. At isa-isa nilang inilabas ang kanilang mga regalo para kay Jesus. Ito ay ang mga gold, myrrh, at frankincense. Malapit na tayong matapos sa story natin today, kids. Pero kung nakikinig talaga kayo, naaalala niyo ba yung tinanong ni Ate Jo kanina bago tayo magsimula? Kung hindi, ito yon. Ang tanong ko kanina ay, ano ang pinakamahalagang regalo na ibinigay sa atin ngayong Pasko? Ang sagot doon ay si Jesus o si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang unang regalo na ibinigay sa atin, kids. Wala nang hihigit pa na regalo kay Jesus Christ. Sabi nga sa Bible, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak at nag-iisang minamahal na anak na si Jesus Christ. Ate Jo, ano ang dapat namin gawin? Ang dapat nating gawin mga kids ay tanggapin natin ang regalong ito, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, at tanggapin natin si Jesus Christ sa ating puso bilang ating sariling tagapagligtas. At kapag nagawa na natin iyon, ang sabi sa Bible ay tayo ay inihandugan na rin ng eternal life. Ito ay ang kasiguraduhan na hindi na tayo mapapahamak na pagpunta sa impyerno, na mayroon na tayong kasiguraduhan na kapag tayo ay namatay, tayo ay pupunta na sa heaven. Kaya tandaan natin, kids,
kung bakit nga ba tayo nagse-celebrate ng Pasko. Ito ay dahil sa pagdating ng ating Panginoong Hesus upang maging tagapagligtas natin. Sana ay marami kayong natutunan sa ating kwento ngayong araw, kids. Hanggang sa muli nating pag-aaral ng salita ng Panginoon dito sa Children of Light Club. Paalam and Merry Christmas!